ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Sinugod, inundayan ng saksak at binugbog ng 4 na lalaki ang isang residente sa Caloocan City. Makalabas pa kaya ng buhay ang lalaking kinuyog at pinagtulungan? Mag-iina, isinumbong sa resibo ang pangmomolestya di umano ng kanilang kapitbahay. Ang mga tulong na ibinigay ng lalaki sa pamilya ng 2 minor de edad, may kalunos-lunos daw palang kapalit. Natakot po ako. Sinabi po ng ate ko Ikaw magsasabi sa sabi ni Ninong, papatayin daw tayo. Susunod! Kasi dumalabas kasi sa amin lang ang lahat ng masama. Hindi po, ganito. Question niya sa akin kaganina, baka daw ulitin-uli ng anak ko. Hindi naman ganun kabarumbado ang anak ko. Hindi question, yung pangamba po. Pakikorek yung pinagsasasakta. Ano yung pinurot-korot? Ayun, saksak ko. Abangan mamaya ang pananamantalang naranasan umano ng 14 na taong gulang na si Rhea sa kamay ng sariling kapitbahay, may dalang mas malaking dagok sa dalagita. 6 na buwan na pala siyang buntis, hindi namin alam. Okay lang po na lumaki yung bata na basta makulong lang siya. Reaksyon, ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Reaksyon, ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Ano bang reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ng mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas sa kabisado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangis. 2 lalaking nagbibisikleta sa Caloocan nagkabanggaan at nagkairingan nang may rumesbak para sa isang lalaki. Ang gulo, 4 versus 1 ang naging laban. Pero pagdating sa harapan sa barangay, ang mga lalaking mabilis pa sa alas 4 rumesbak, tila nagsimula na raw magtago-taguan. Sa closed-circuit television o CCTV footage na kuha sa isang sulok ng Caloocan City noong March 22, makikita kung paano kinumpronta ng 2 lalaki ang nakaitim na lalaking nakatayo sa harap ng isang e-bike. Nang magkasagutan, tinulak at sinapak ng naka-gray na lalaki ang biktima. Ilang saglit pa, bumunot na ng patalim ang lalaki at inundayan ng saksakang nakasalampak ng biktima. Maya-maya pa, nakisali ang 2 pang lalaki sa gulo. Ang isang lalaking walang suot na pang-itaas na damit, kumuha ng upuan at paulit-ulit itong hinampas sa biktima. Susunod! Ito kasi dito din natin pinagsusuntok hanggang sa pumutok sa leeg dito. Ano nga ba ang punot-dulo ng pagkuyog nila kay Sunny? Mag-iina, isinumbong sa resibo ang pangmomolestya di umano ng kanilang kapitbahay. Ang mga tulong na ibinigay ng lalaki sa pamilya ng 2 minor de edad, may kalunos-lunos daw palang kapalit. Reaksyon, ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Reaksyon, ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Mga kapuso, bago naganap ang paranaksak at pambubugbog sa kanto ng Rizal Avenue, nakunan muna ng CCTV ang suspect na lumabas mula doon sa aking likuran. Kasunod niya ang 3 niyang kasamang rumesbak para bugbugin at saktan ang biktima. Sa salaysay ng biktima, dito po sa iskinitang ito sila nagkabanggaan ng suspect. Sa pagkakalang hindi ito minasama ng kanyang nakabanggaan, dito po siya dumiretso sa kanto kung saan niya aabangan dapat ang kanyang ama. Pero ilang minuto o lumipas, lumabas ang mga suspect mula sa iskinita kasama ang kanyang mga kaibigang rumesbak. At sa paanan mismo ng CCTV na yan, makikita kung paano siya ginulpi at sinaktan sa bahaging ito ng bangketa. Ano nga ba ang punot dulo ng labis na galit ng grupo sa lalaking kanilang pinagtulungan? Ang biktimang si Sunny, mapalad na nakaiwas sa mga saksak na inuunday sa kanya, pero hanggang ngayon, masakit pa rin daw ang buo niyang katawan dahil sa mga sapak at tadyat na ibinigay sa kanya ng grupo. Nagsimula raw ang gulo ng makasalubong niya ang isang lalaki sa eskinita habang siya'y nagbibisikleta. At nagkabungguan daw sila sa makitid na daanan. Siya nakita ko na siya napapasok pa lang.
Akala ko hihinto siya, kaya ang ginawa ko, ako na lang yung huminto, bumilid pa ako. Siya nagpipidal siya, nakasampa siya sa bike niya. Hanggang siya nagkabanggaan kami, nabunggo niya ako. Akala raw ni Sunny tapos na ang naging simpleng iringan. Sa isa pang CCTV video na nakuha ng resibo, makikita ang grupo ng mga lalaki na isa-isa nang lumalabas mula sa naturang eskinita. Akala siguro bakit hindi pa ako umuwi. Akala siguro inaantay ko siya. Hindi niya alam, may hinihintay ako doon tatay ko. Hanggang sa bumalik, yung mga kasama na. Resback na raw pala ito ng lalaking nakaalitan ni Sunny. Ito kasi dito nila ako pinagsusuntok hanggang sa pumutok sa leeg dito. Kasi nakahiga na po ako sa e-bike kaya yung katawan ko medyo hindi po nila nagagalaw. Kaya yung dito po, ulo. Ito po yung unang sinuntok. Ito po yung yung kutsilyo po na dumaplis ko Ayon sa medical legal report, nagtamo si Sunny ng contusions, lacerated wound at hematoma dahil sa insidente. Kaya naman ang kanyang ina na si Marivic de la Cruz hindi na nag-alinlangang humingi ng tulong sa resibo. Ang gusto ko lang po mangyari, mabigyan ng hustisya yung ginawa sa anak ko. Noong time na yun, pinatawag po niya. Pinasundo niya po sa mga tanod niya, pero wala po lumitaw kahit isa. Hindi ko na po nakita. Dahil kapos, minabuti na rin ng resibo na ipasiti scan si Sunny para malaman ang kanyang tunay na kalagayan. At dahil hindi na raw niya mahagilap ang mga lalaking nanakit noon sa kanyang anak, kabilang na ang may dalang panaksak na kinilalang si Darius. March 26, nagtungo si Marivic sa barangay sa pag-asang makakaharap pa ang grupo. Nang marating nila ang bahay ni Darius at kanyang mga kaanak na sila pala ang rumesbak, ang ina lang ni Darius ang natundo ng grupo. Lumitaw rin ang asawa nito na nakita sa CCTV video na umaawat sa gulo. Nanay ni Darius, din asawa, ito po yung asawa. Nandito po sila para sa muling pagkakataon na makausap po nila si Darius po. Ako na lang din humingi ng pasensya sa inyo kasi hindi ko rin naman po alam yung pangyayari. Kaya humingi rin nga ako sa inyo, di ba? Ako, lumapit ako sa iyo sa asawa na sana pag-usapan na lang natin ng maayos. Kasi Na, ang di laki ba? ng perwit yung ginawa. Hindi na ako nakapasok, hindi pa rin nakapasok yung anak ko. Inanyayakan ng magulang ni Darius sa barangay para mas maayos daw na makapag-usap. Baka pwedeng sa ngayon siguro medyo humupa na, doon na lang tayo mag-usap sa barangay. Sumunod sa harapan ng ina na nanghampas ng upuan na si Paulo. Wala rin daw ang kanyang anak at hindi nila sigurado kung kailan ito uuwi sa kanila. Gusto ko rin po kasi marinig yung ng mga tao yung side namin kasi marami rin kami na ririnig sa mga post-post nyo na puro kami ang pangat ng side. May nagbanta pa sa anak ko. Ang inaano namin, yung pangyayari na yun talagang naman wala tayong alam sa totoong nangyari eh. Kasi lumalabas kasi sa amin lang ang lahat ng masama. Hindi po, ganito po, ganito. Question niya sa akin kaganina, baka daw ulitin-uli ng anak ko. Hindi naman ganun kabarumbado ang anak ko Hindi eh. question, yung pangamba po. Pero si Nanay Marivic, ipinakita ang hawak niyang resibo ng pananakit na dinanas ni Sunny sa kamay ni Darius at Paulo. Ayun ang anak ko, mo, pinapasok nila sa e-bike. Corner na corner, hindi nga naman makakalabas yung anak ko. Tapos sabi, pakikorek yung pinagsasasaksak. Ano yung pinurot-kurot? Saksak ko. Ang ina ni Darius at Paulo tila speechless na nang maglabas na ng hinaying si Nanay Marivic. Pero maya-maya pa, humirit ang ina ni Darius ng isang pakiusap. Naintindihan ka talaga, nanay din ako eh. Alam ko, sa akin po mas nangyayari yung masakit talaga. Naintindihan naman po kita eh. Pero kung sakali naman kung sa amin din nangyari, tapos may ganyan nakikiusap na may mga anak. Siyempre, tao lang din tayo, lang tayo nagkakamali, di ba? Hindi naman tayo perfect na tao. Wala tayo may pagkakamali. Pero kung meron naman taong na humihingi na ng ano sa inyo, nyo na lang sila ng isang pagkakataon, pwede nyo naman siguro, pagbigyan. Tatanungin ko muna yung biktima. Ayon sa CT scan results, normal at walang dapat ikabahala si Sunny. Malaking abala na po kasi kaya mas gusto ko pong makausap na lang po yung complainant para maging maayos na lang kung ano yung magiging desisyon ng nanay ko. March 28, muling pinagharap ng barangay ang mga pamilya ng mga sangkot sa gulo. Nang magkausap, kinilala ng isa't isa ang kanilang mga pagkakamali. Kaya naman,
po si Darius Duela. Nangingi rin po ako ng pasensya sa nangyari ko sa pamilya niya kay Kuya Sunny. Sana mapatawad niyo. Kaya gusto kong makaharap din kayo para maging maayos na lang din. Kasi lahat naman tayo bibigyan ng pagkakataon. May isang pagkakataon. Kasi hindi na rin. Para hindi na maulit. Humingi rin ako pasensya. Alam ko may pagkakamali rin ako. Pero sana maging maayos tayo. Ako po mismo pupunta po sa'yo para harap-harapang po ulit na. Siyempre, na-istorbo namin kayo. Pakita niyo po sa akin yung reseta. Bibilin ko po, tapos bibigyan din po ng panggastos mo dahil sa nangyari po na istorbo po kayo sa anak buhay ninyo. Masaya naman po na sa kalooban. Susunod na pagharap namin, mas magiging maayos na naman. Maraming salamat po sa resibo. Walang maitutulong ang karahasan sa anumang gusot, ang anumang pikunan o hindi pagkakaunawaan. Mas mainam na idaan sa maayos na usapan sa ngalan ng pagpapanatili ng kapayapaan. Ninong kung tawagin ng menor de edad na magkakapatid ang kanilang kapitbahay. Si Ninong panay alok daw ng ayuda sa tuwing dadalhin sa kanya ng PWD na ina ang kanyang mga anak. Yung pala, kapalit ng pagkain na binibigay sa pamilya, si kapitbahay minomolestya na di umano ang mga musmos na walang kamalay-malay. Wala kang patawad, Ninong! March 17, 2025, nakatanggap ang resibo ng isang nakababakalang mensahe. Ang reklamo ng 50 taong gulang na si Tonyo, hindi niya tunay na pangalan. Pinagsamantalakan daw ng isang lalaki ang 2 menor de edad. Ang mga biktima, anak ng pamangkin niyang isang person with disability o PWD. Nangyari ka ako yun, sabi ko, gano'n nakatagal yan? At saka ilang beses na? Sabi niyan, matagal na po. Grade 3 pa po ata ako. Ay, ilang beses? Maraming beses na po. Sabi gano'n. Nagsimula raw ang lahat noong March 14, 2025 nang mapansin ni Tonyo na lumalaki ang tiyan ng 14 na taong gulang na apo niyang si Rhea, hindi niya tunay na pangalan. Hindi rin nila alam. Kaya lang nalaman nila nung nagbabago yung shape ng katawan ng bata. Sinabi niya sa nanay niya na, nanay, tingnan mo yung anak ni Sabi ganun, parang buntis. Dahil person with disability at hirap sa pag-intindi ang ina ng dalagita, tinanong ni Tonyo ang 11 taong gulang na kapatid ni Rhea na si Nika kung may nalalaman siya. Ayaw pa rin umamin ng bata. Tapos, ang nagkwento, yung kapatid. Una, hindi niya inaamin na kasali siya, pati siya, biktima. Lumilang pa doon ng ilang oras, tapos sinabi sa pisang pamangkin ko na, pati ako din, tita. Sinalbahin din ako. Nang ipa-pregnancy test nila si Rhea, dito na nakumpirma na nagdadalang tao nga ang dalagita. Ito po yung isang PT. Piniti ko po yung pamangkin ko. Dahil kasi nakikita ko kasi na iba yung hugis ng katawan niya. Hindi naman taba eh. Kaya ang ginawa ko, bumili ako ng PT. Piniti ko siya at nagtulay siya. Ang pagkumpirma sa pagbubuntis ni Rhea, nasundan na raw ng iba pang nakababakalang revelasyon tungkol sa tunay na sinapit ng dalagita. Ang itinuturong ng molestya raw kay Rhea, ang kapitbahay nilang kung tawagin ay Ninong. Sa nagdaang mga taon, panay alok daw nito ng pagkain at iba't ibang ayuda sa pamilya. Pero ang pagmamagandang loob ng pinagkatiwalaan nilang Ninong, may kapalit daw palang pananamantala sa kanilang kamusmusan. Ang salita ng pamangkin kong 11 years old, ang sabi niya, dati pa ginagawa sa kanila, noong nakaraan taon pa. Pinagbasihan ko yung ultrasound niya, tsaka noong nakaraan taon. March 19, 2025, nagtungo ang tiyaki ng mga bata na si Rona sa police station at kanilang barangay hall para magpa-blotter. Nagpunta po sila dito, tapos sinasama na po nila yung isang nangangalang na siya rin din pong gumalaw doon sa 14 years old, inabuntes. Kinwento po nila yung buong pangyayari, kung ano po yung naganap sa kanila, simula-simula. Inilahad sa reklamo na pinagsamantalahan daw ng kapitbahay na si Jaime, sina Rhea at Nika, hindi nila mga tunay na pangalan. Napakasakit po. Dahil po sa ginawa nila sa pamangkin ko, gusto ko talaga makulong talaga siya. Gusto ko nga habang buhay siyang makulong. Hanggang saan doon na siya mamatay sa ginawa niya sa pamangkin ko.
Nang kausapin ng social workers ng barangay ang magkapatid, lumalabas na bukod kay Jaime, may dalawang lalaki pa raw na nang molestya rin sa mga dalagita. Ayon po sa salaysay ng mga bata na ginagalaw sila ng mga ito. Sa kasalukuyan ay 3 buwan buntis si... Nang mapag-alaman ng barangay ang nangyari, labis silang nabahala. Itong kaso nito is first time na pong nangyari na meron pong minor de edad na talagang minolestya ng mga mas nakatatanda sa kanila. Sa gabay ng mga kamag-anak ng dalagita at ng barangay, sinubukang ikwento ni Rhea ang naranasan niya sa mga kamay ni Jaime. Walang po mag-isabi, tawag niya ako. Pero tulog po siya. Tulog po siya. Ang kapatid ni Rhea na si Nika buong tapang na ikinwento ang kanilang kalbaryo. Sabi po na Ninong, nando sa kwarto. Pinulong po sa ate ko, tapos sinabi po ng ate ko tara dito, sasabihin ako sa'yo. Ikaw magsasabi sa sabi ni Ninong, papatayin daw tayo. Natakot po ako mabuntis yung kapatid ko Nang lumabas ang resulta ng ultrasound ni Rhea, nalaman ni Tonyo at Rona na 6 na buwan nang nagdadalang tao ang dalagita. 6 na buwan na pala siyang buntis, hindi namin alam. Okay lang po na lumaki yung bata na basta makulong lang siya. Tanging hiling ng mag-anak, mapanagot si Jaime at 2 pang inireklamong sina Ingo at Enyong. Di nila mga tunay na pangalan, pero si Jaime, naglaho na raw na parang bula. Tumakas na nga siya baka ako hindi na siya bumalik dahil nga nagtatago na nga Pero dapat nga po nung araw na yun, gusto ko makulong na talaga nun Habang sina Ingo at Enyong naman, sinusubukan pa raw na makipag-areglo sa pamilya. Kumot yung 2 matanda. Kahapon nagpunta pa rito yung matanda, ba't daw nasasali? Hindi lang ako nakapagpigil. Baka ako sabi ko sa kanila, magsilayas kayo dito. Sa husgado na lang kako tayo magharap. March 26, 2025, kasama ang resibo. Sinubukang hanapin ng mga kamuni ng barangay sina Jaime, Ingo at Enyong upang makuha ang kanilang panig. Regarding sa mga batang na-molest siya, i-assist nyo puntahan sa bahay para magkaroon lang ng linaw yung inaakusa sa kanila. Unang pinuntahan ng barangay ang lugar ni Ingo, pero wala raw ito sa kanilang bahay. Tinry po nating kunin yung kanyang panig, subalit hindi po natin inabutan sa bahay. Sabi po ng pamilya, wala raw po doon. Sumunod naman nilang pinuntahan ang lugar ni Jaime na itinuturong tatay di umano ng ipinagbubuntis ni Rhea. Opo, magandang tanghali po. Ang tanong lang po namin, nasa po si... Nag-service po na Arkela. Hindi pa po ba umuwi, ma'am? Since po nung nagpunta po tayo, nung makalawa, hanggang ngayon po, nasa biyahe pa rin. Yun po ang sinasabi. Paulit-ulit po sinasabi na nasa biyahe. Humarap sa resibo ang isa pang inireklamo na si Enyong. Iginit niya na walang katotohanan ang mga paratang sa kanya ng pamilya ng mga dalagita. Walang pinaralaman dun. Dinadala niyo pa raw po dito sa kwarto. Naku, manadali, may kasama ako dito. May natutulog na lalaki sa Kapagala. Nakatira sa akin, may maginang nakatira dito. Paano masasama dito, mapapasok dito? So, ibig sabihin po, wala, hindi niyo po binalaw yung mga bata. Hindi, pagkakalawin ko yung bata, may sarili kong pag-iisip. Sa kabila ng pagtanggi ni Enyong sa pangyayari, patuloy raw na ipaglalaban ni Rona at Tonyo ang hustisya para sa sinapit ni Rhea at Nika. Yun hong pagsasampa ng kaso, hindi po yung biro. Mahaba ang proseso at saka yung pagdaraanan natin, hindi ho ganun kadali. Pero ano ho ang nagtulak sa pamilya para ituloy ang laban na ito? For justice po. Gusto ko lang po kasing magkaroon ng justice yung mga pamangkin ko. At para hindi na po maulit to. Maraming kababaihan na po na pinagsamantalahan niya, wala lang pong nagreklamo. Sa ngayon po, hindi ko po ito palalampasin. Kaya po lumapit po ako sa resibo para matulungan po kami. March 27, 2025, kasama ang resibo. Formal lang nagsampa ng reklamo sa Philippine National Police, Women and Children Protection Center, Sinarona.
gaano po kahalaga, Madam Colonel, na ma-report ng mga biktima sa inyo yung mga kaso, reklamo, gaya po ng pang-aabuso, pang-momolestya, kasama na ho yung rape? Napakahalaga po nito kasi dito po ay pinapatunayan natin yung dignidad na abuso sa isang babae magkaroon ng proper justice. May mga special attention pa tayo dapat ibigay para sila ay makakuha ng justice. Para kay Nika, magpapatuloy pa rin daw siya sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Mayaman po, huwag po akong maarte kahit saan po. Natakot po akong mabuntis yung kapatid ko eh. Kahit po nag-aaway po kami, mahal ko pa din po yun. Para tulungan si Rhea at Nika sa unti-unti nilang paghilom, sisimula na rin daw ng City Social Welfare and Development Office ang kanilang intervention para kina Rhea at Nika. Yan, kasi hindi natin alam kung pang long term ba yan eh. Kapag kasi ganyan talaga, hindi pa natin talaga maano kung gaano kalalim yung trauma ng bata. Kaya mas mainam po dyan yung long term monitoring tsaka follow up. Kami po sa tanggapan po ng CSWD, talagang yan po talaga ay tututukan po natin para ma-monitor yung kanilang kalagayan. Simula pa lang ng laban ni Rhea at Nika, pero nariyan ang kanilang pamilya at iba't ibang ahensya ng gobyerno para siguruhin ang kanilang kapakanan habang hindi bumibitiw sa pag-asang makakamit din nila ang hustisya para sa di umanong bangungot na pinagdaanan. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas sa kabusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Suman. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.